Napakasarap talagang balikan ang mga nakagisnan nating mga klasikong palabas noon. Parang bumabalik kasi tayo sa ating pagkabata sa tuwing nakikita natin ang mga lumang pelikulang ito. Sa video na ito mga dre ay kilalanin natin si Balot. No, balita sa club. Binugbog na naman daw si Aling Olga. Ano kaya no? Pasadakan mo nang makatikim. Ang batang madalas kasama ni The King, FPJ sa kanyang mga pelikula tulad ng May Isang Tsuper ng Taxi, Hindi Ka Nasisikatan ng Araw Part 3 at Batas 45. Napabilang din siya sa mga pelikula ni Ace Vergel, John Regala at Chuck Norris. Halina't kumustahin natin si Balot o Ginoong Junior Cabrera sa tunay na buhay. Ay po. Welcome sa bago. Yan, ito na siya ngayon. Bagong ano. Ito na ngayon si Sir. Tulugan. Makikipagkwentuhan tayo ngayon sa kanya. Tara po. Tara Sir. Ano kami? Third floor. Ganda ng tirahan ni Sir, oh. Makakondo. Wala pa kami kapitbahay dito. Puro staycation din. Meron naman, konti-konti pa. So, anong gusto mo? Sige, huwag mo na tanggalin. Kuha tayo. Hindi. Tanggalin natin. Tanggalin natin ang ating mga sapatos bilang respeto Thank sa you, ating thank you. mga pinupuntahan. Ang ugaling Pinoy yan. Kumusta kayo mga dre? Welcome sa Rai TV. Okay, magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon sa inyong lahat mga dre. Nasaan mang sulok man kayo sa mundo naroon ngayon. Saan mang sulok ng Pilipinas, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa Rai TV. Happy New Year po sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa Manila, sa Tondo, dahil binisita natin ang isang child actor na madalas kasama ni FPJ noon sa kanyang mga pelikula. Nako, I'm sure maaalala nyo dahil ipapakita ko sa inyo mga dre yung mga eksena niya na tumatak sa mga pelikula ni FPJ. At saka hindi lang sa mga pelikula ni FPJ, meron din mga international at saka kay Ace Vergel, di ba po sir, no? Pero bago ang lahat, no, at kunin ko na yung pagkakataon na ito, sasamantalahin ko na sa lahat ng mga nagko-comment sa akin, yung mga nakaraan, hindi raw ako nagre-reply, hindi raw ako sumasagot sa inyong mga komento. Nako, ay pagpaumanhin po ninyo, no? Pasensya na kayo kasi sa dami ng mga komento araw-araw, hindi lang po sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, halos libo sa araw-araw na comment. So hindi ko talaga siya nababasa lahat. Hindi ko po kayo nasasagot lahat. Pasensya na po kayo. Sana maintindihan niyo po 'yun, ano? Pasensya na. Anyways, sa lahat po ng mga solid na supporters ng Rai TV, maraming salamat po. At sa mga bago pa lang po na napadpad dito sa ating munting channel, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe at i-like ang ating munting tahanan, ang Rai TV, para palagi kayong updated sa mga kwentuhang kagaya nito. Okay, so wag na natin patagalin mga dre. Ipakilala ko na sa inyo ang child actor na madalas kasama ni The King sa kanyang mga pelikula. Mga dre, si Sir Junior Cabrera, yan, alias Balot. Moingo, hindi ako maaaring makialam sa personal na buhay nila. Kung sa inyo nang babanatan ko yun. Sir, kumustahin po natin sila? Kamusta po kayo mga manonood ng Rai TV? At salamat at nabisita ako ni Boss Rai dito. Panahon nito kaya nung napanood ko yung mga kasamahan ko dati, gusto ko rin talaga mag-share kasi proud din ako na nakasama ko ang numero 1 ang The King. So, nung bata pa ako. Kaya salamat Boss Rai na padalaw ka sa munting tahanan ko. Napaunlakan ko. Ang ganda nga ng bahay mo, sir eh. Thank you, thank you. Ang linis, tsaka lamig. Para kaming nasa Canada. Ang lakas ng aircon ni sir. Anyway, sir, alam ko marami nag-aabang sa kwentuhan natin ito, no? Maaari mo ka ba kaming kwentuhan? Paano ka ba napasok sa mundo ng pelikula noon sa murang edad mo? Bali, nagsimula yan, doon kami sa Olympia pa ako dati nakatira, sa Makati. Siguro mga 6 years old ako na or 7. Nangailangan ng maraming bata na, yun nga, ipapalabas, kailangan kay Chuck Norris na palabas yung, hindi ko na maalala, basta ang shooting doon sa Ermita. So, kapitbahay namin ang Sir Ernie David. Scorpion o Thunder pa lang po. Thunder pa lang? Thunder. Okay.
Yun, nagsimula talaga ako bilang stunt kid ng Thunder. So, bumuo po ng stunt kid nun na nahati sa dalawang parte. Kami po yung unang-una. Kasama ko doon dati sila, yun nga, si Onyok, anak ni Sir Buddy Dator, Okay. anak ni Sir Jimmy na si Pinky, marami po pong iba. Okay. Yun. Doon po na Kapitbahay niyo pala si Sir Ernie si David. David, tsaka si Kuya Saldi. Yun, pinag-ano kami, Ensayo. ensayo, tapos tinuruan kami ng mga action, mga acting. Hindi lang puro fight scene kasi pinapa-arte din kami on kami. Oh. Pinapa-arte kami kung paano umiyak. Tapos yung kung ano yung ginagawa ng mga stuntman dati, pagkaya namin pinagagawa sa amin. Nataglag kami sa mga bus. Lumalaglag kami. Pero may doon. consent ng magulang mo ito, sir. Meron. Nagpaalam ka rin ng Nagpaalam. okay. Tsaka masaya nun, para lang kami naglalaro kasi nga bata eh. Tapos yun din nga, nag-shooting na kami. Nakitaan ako ni Sir Ernie tsaka ng mga instructor na madali akong pumikap ng mga Dialogue. Okay. So, bumuo sila ng dalawang grupo. Mm. Isang class A, isang class B. Anong ibig sabihin ng class A tsaka class B? Sa class A, doon muna kukunin yung mga batang marunong umakting talaga. Class B, yung pamparami. Okay. So, sa awa naman ng Diyos, napabilang ako doon. Sa class A. Sa class A. Okay. So, tuwing meron kaming mga shooting Apo. na kailangan namin tawag dito, magpapakitang gilas kami. Yun, kami muna sinasala. Ang hinugot. Yun. Okay. Tapos, ang pinakamagandang role ko nga doon na nagawa ay yung kay The King, Sinalang kayo doon kay Chuck Norris. Chuck Norris. Anong ginawa nyo doon, sir? Magandang role ko doon kasi nasa camera talaga ako eh. Nasa unahan kami ng parang sasakyan. So, natuwa sa akin nga. Kasi take one lang nga talaga yung eksena ko. So, be proud ako, natuwa pa sa akin yung bidang babae doon. Binigyan ako ng coin sa mga USS coin? yung sa sugalan kasi yun, sir. Chips Chips doon. Sa casino. Hindi ko naman alam kung para saan yun. So, binalik ko na lang. Thank you. Hindi mo na pinapalit. Hindi. Kasi natawasan. Wala kang idea. Wala. Oo. Tapos yun, dire-diretso na. Tapos every Sunday, practice kami, Thunder. Minsan sa La Campana, minsan sa may cultural, CCP. Doon. Ang nag-i-ensayo, ang nag-i-instruct sa inyo, instructor nyo dyan, sinong instructor ng stunt kids? Sila sila Sir Jun Melan, sila Sir Arnold Saison, sila Sir Harry, Okay. Sir Tom Olivar, Sir Dan. Yun yung mga natatandaan ko, si Kuya Saldi. Sino pa ba iba? Marami kami doon na Parang nung bata pa kayo nun, hindi nyo pa nararamdaman yung pressure, no? Naglalaro lang kayo, no? Naglalaro lang. Kaya ang maganda nun kasi kapag may shooting, kahit nasa eskwelahan ako, tagong si Balot, meron siyang shooting. Susunduin ako sa school. Exempted na kayo? Oo, pagpapaalam na ako noon, uwi na ako. Hindi, mamadali na ako. Mag-impake na ako. Punta na kami sa shooting. Kaya tuwan-tuwa ako kasi kumikita pa ako. Kaya nakaipon naman. Kaya nakatulong nila. Napakabibo mo kasi nung bata ka, sir. Sa mga eksena, natutuwa nga ako. Hindi ko alam na ikaw pala yun. Akala ko, sabi ko si Balot. Sabi ko, Balot, komedyante, patay na yun. 90s pa yata patay si Mang Balot eh. Ikaw pala yun. Pinangalanan ka nilang Balot. Opo. Okay, after nung kay Chuck Norris, sir, anong mga sumunod na nangyayari na sa buhay mo? Tatandaan ko nun kaya muna kay Mandaliri ng Diyos. Kasama ko si Atong Redillas, tsaka si dating asawa niya, Carmina Villaruel, bata pa siya. So, kami yung mga batang pulubi doon. Tumatak din yung Oo. Nagkasama rin pala kayo ni Saratong. Oo. Tapos, hindi ko naman alam kung sino pa yung nauna, pero meron din ako kay kasi noong time na yun, maraming halos puro bata ang hindi naman nawawala yung eksena ng mga bata dati. Tama. Meron laging meron lagi. Mas ang masarap kasi doon, yung makakarating ka pa sa ibang lugar. Oo, yung location, no? Minsan wala mapupuntahan, may kasama ka na. Talagang alagang-alaga kami ni Sir Jimmy talaga dati. Magaling mag-alaga Sir Jimmy sa mga tao niya. Ayun nga, napupunta ako Maribeles, Bataan. Minsan ko lang mapuntahan. Kasi kabataan ko, hindi pa alam yung lugar na. Tama, Napashooting kami sa
Yung magandang lugar na may dagat, ilog, tas sapa. Yun ang magandang pwesto. Sa Bataan. Oo, kay Jan Regala naman yon. Boy Cristiano. Medyo regala ka rin, sir. Gusto kung sa inyo manggaling ang kapasiyahan. Kung dapat o hindi, siya sa ating samahan. Boy Cristiano. Ako yung pumukpok sa ulo niya, Hindi ko na maalala kung sinong artista yun. Pero sa side ka ni Jan Regala. Okay. Ang lola ko si Anita Linda. Dalawa yung kay Boy Cristiano, tsaka hindi ko na maalala. Dalawa kay Jan Regala. Hindi ko na maalala. Meron din kay tapos sumunod nga kay Chuck Perez, Lieutenant Palagawad. Ito, maganda-ganda din yung role ko, mahaba. Ano yung eksena mo dun, sir? Kami nagligtas kay Jan Regala. Kami yung mga bata sa Muslim. Dito sinuting yun sa Muslim na Ako yung tinungtungan kasi nakatungtong siya sa yelo. So, nung tinanggal yung yelo, sa akin siya tumungtong. Tinungtungan ako ni Jan Regala sa likod. Tapos kasama ko na si Oliver, mga nakabonet kami. Kami yung nagligtas sa kanya. Maganda rin role namin dun kasi mahaba. Nung namatay nga lang si manager, nawala na ako kasi nag-iba na nga ng nag-aral na ako hanggang sa napabarkada. Tuloy-tuloy ka pa nun? Tuloy-tuloy pa. Marami pa? Marami pa. Kay Palito, 2. Rambuto, tsaka yung isa, hindi ko maalala na isa. Pero yung tumatak talaga nga sa akin kasi halos sa 3 pelikula ni manager, talaga ang ganda ng role ko. Ayan. Yung 3 na yun. Ayun. Puntahan na natin si, nabanggit nyo na rin lang si FPJ. Pag-usapan naman natin kung ang unang pagkikita nyo ni FPJ at unang pelikula. Bali, yung unang pagkikita namin, doon ako nabansag ang balot. Kasi siya ba ang nagbansag? Ang naalala ko, ang tatay ni Alan. Si Mang Tiago? Oo, Tiago Garcia. Kasi ang gupit ko noon, gupit balot na naka-Boy Scout. Kasi bumili pa talaga ako ng uniforme ng pang-Boy Scout. Tapos may pinatayo na kami doon, mga class A, tapos class B sa likod. Namili ng sasama kay Arar Herrera na maghuhukay sa kanya. Bali, napili ako, tsaka si Barok yata yun. Tapos ako yung nagsabi nung Sir, huwag na natin hukayan. Bukas na lang. Tulog na lang tayo. Yun yung unang scene ko sa kanya. May tinabunan dito. Sige, hukay. Sir! Huwag na lang natin hukayin. Baka patay na yan. Matulog na lang tayo. Tapos yung pangalawa nung nadala na namin si APJ, ando na kami sa loob ng tent. Ako yung may dala ng mga halaman na gamot. Hindi ko na maalala yung ibang dialogue ko, pero naalala ko doon. Ito, sabi la. Ewan ko, para saan to? Ang yung sinabi ko. Kumuha na ako ng gamot. Ito, dahon na suwa, iinit ito at itatapal. Ito, sabila. At ito, ano yan? Ewan ko, hindi ko alam eh. Yung eksena na yun, sir, kumusta naman nung naging outcome nung eksena na yun? Maganda. With FPJ. Kasi nga, di ba dati napagsapan nga nasabi naman dati nila na kapag take 1, mas maganda. Syempre. Kasi tipid. Tipid. Sa negative. At saka yun nga, magaling si Ari Herrera talaga magbitaw ng mga dialogue. Magaling. Masasama ka talaga. Yung kaganda. Madadala ka. Natitake 1 ko. Masakto talaga, napapabor. Kaya sabi ko, kaya siguro doon na tumatak din ako sa kanila. Kaya nung nagkaroon ulit ng din project, si manager. Nagkaroon ulit ng project, kinuha ulit ako. Ano yung sumunod naman na pelikula? Sir? Yun nga, yung may isang chofer ng taxi, yun yung pinakamagandang talagang role. Yung birthday mo yata dun eh. Bukod kasi dun, bali 2 sequel. Yung una yung nandito kami sa club. Okay. Yung dumating siya, sinundo niya si Olga. Si Ali Soto. Bali dun ko siya niyaya na doon sa birthday ko. Saan trabaho? Magutom na nga ako kami. Nakita mo lang ako, gutom ka na naman. Kaya pala birthday ko po bukas. Invitado po kayo. Saan gagawin? Umamin po sa dati. Sige, bukas. Sabi niya, kumain ka na doon. Pang PWD, tsaka si Alan kasama ko. Doon sa club. Sumunod na eksena, yun na yung birthday ko. Buti dumating ka. Mari bang hindi ako dumating yung birthday mo? Ang haba nung... Matagal. Ang haba. Naalala mo pa ba yung mga dialogue mo doon, sir? Yung iba na tinatrain, sabi nga, di ba? Kung ilang taon na ako, sabi ko kay manager, 6 po. Siya nga pala, Ingo, ilang taon ka na? No, 6 po. 6?
Tapos nagsalita si Michael. Sabi niya, yung ginagawa na Roy LRT, tao na ako. Sabi ko, 7. Yung totoo, Igo. Ito po. Hanggang naging sabi ko na, Sige na nga, 10. tapos kumakain kami, nagro-roll pa. Ayun na, yung nagsasalita na si Dencio, ba Sir Dencio na kung sumasala ako sa Hitit Buga. Sumasama ka dun sa pasingot-singot, ha? Sabi ko, no way po ako dyan, basta ako kain lang. Hindi unong, no way ho sa akin yan. Basta ako, kain lang ng kain. Okay. Yung dialogue. Kaya alam ko nga dahil yun yung tumatak din sa mga kasamahan ko sa trabaho kapag nakikita nila, yun yung pinaka-tumatak talaga sa mga kasamahan ko. Ang ganda Hanggang ngayon. Oo, talagang naka-close up sa'yo yung camera, sir. Tapos kasama mo pa sa FPJ, ano? Tsaka, hindi nagbago yung mukha ko. Hindi ba nagbago yung mukha ni sir? Hindi kaya, sir. Nag-mature. Mas pogi ka ngayon, sir. Kumusta naman yung eksena na yun? Natuwa ba si FPJ? Oo. Kasi ano nga yun nga. Take one lang. Take one lang. Laging take one? Oo, yun nga. Galing mo Swerte naman. lang. Nasa swerte kasi nakukuha ko agad yung mga dialogue. Tapos sumasakta yung adlib ko. Yung adlib, kailangan talaga yun eh. Kailangan. Hindi pwedeng yung kung ano yung nabasa mong, kung Oo. ano yung script mo, dialogue mo, yun lang yun. Kasi nakakailang yun eh. Parang, Hindi para kasi ito ka lang eh. Hindi ka makalabas ng ano mo, di ba? Oo. Tsaka sinasabi naman nila yun, kailangan mo mag-adlib kasi hindi Para natural. Hindi pwedeng parang sinasa ulo mo lang yung dahil. Correct. Sa ulo mo pero wala kang acting, hindi mo pwede. Correct. Tsaka Importante mo rin. magaling din kasi mag-motivate sa amin dati yung mga nakatatanda sa amin. Sila talaga nagturo sa amin. Sumisikat ka na nun, sir. Sayang nga eh. Kaya lang, ganun talaga. God, imagine mo, nabigyan ka ng mga ganung eksena. Oo. Malalaking eksena. Malaki. Tapos malalaking artista pa, no? Ako, ang napaplatter din ako kasi si The King ang ano ko. Ka-eksena mo. Nakaka-eksena ko. Di ba? Yung ibang malalaking artista nga, hindi nakasama si FPJ eh. Oo. Di ba? Ikaw, di ba, kahit papaano, meron kang may pagmamalaki na minsan sa buhay mo, nakasama mo pa rin si FPJ na hanggang ngayon maraming humahanga, may idolo. Ikaw ba, sir, idol mo si FPJ? Sobra. Manager. Bakit idol. po? Kasi syempre, marami siyang natutulungan. Hindi lang katulad namin mga stuntman. Bukod pa doon, mulat na rin kami. Kasi malapit nga kami sa karerahan. So kapag Pasko, talaga namimigay si manager sa mga tao doon. Tsaka, yun nga, bilang bata na dati, napaplatter din ako doon. Ako lang nakakaakit na bata nun dati sa sa kwadra niya. Hanggang sa kwarto niya. Hindi nga. Nakakapasok ako doon. Kahit sa mga kwarto ng kabahay niya, pati sa taas. Andun siya? Nandun siya. Tsaka yung mga minsan, may kakilala din ako. Pagka sinasama naman ako makakapunta rin. Anong ginagawa mo doon, sir? Tambay lang. Lalaro-laro lang? Doon lang kami. Ano sabi ni FPJ? Wala, nakaupo lang kami doon. Hindi naman siya na, basta tahimik ka lang doon. Tapos titignan mo lang yung mga kabayo. Kasi di ba may mga kwadra doon dati. Meron siya doon kwadra. Eh di, kilala mo mga kabayo ni FPJ, sir? Yung isa, Advance Patrol. Ang pangalan? Malakas ba yun si Advance Patrol? Dati rin magaling yung iba. Hindi ko nakilala na. Limutan ko na. Kasi nga, at least malapit kami sa karerahan. Dati, nananayarin ko. Pero minsan lang, meron din natin din lang sugal din talaga. Minsan lang. Ano lang. Libangan lang. Kasi, pero, sir, yung mga nag-aalaga, mga sota ni FPJ, kilala niyo? yung isa lang, yung maputi, sa mukha, wala na siguro. Baka sila, baka si Maputi, Sir Sernan, Manahan. Maputi yun eh. Alam ko ngayon, dati yung mga sota yan, sila Boying Guerra lang. Saka yung maputi, yung maputing matangkad, lain yata yung lagi niyang alala niya yung mga driver. Yun, Si Sir Ato. Siguro hindi ko na maalala yung pangalan. So after ng pelikula ng may isang tsuper, may kasunod pa ba with FPJ? Meron pa po. Meron pa. Yung Batas 45. Yung role ko din doon, maganda rin eh. Kaya lang, hindi ko lang alam kung nandoon pa kasi. Mula labas, may kuha ako. Papasok ng gate, may dalawang balot, hanggang papasok ng looban ng bahay. May, pagdating ko doon, may eksena na si Rene Hawkins. Okay. Tatay ni Bong Hawkins. Na hawak-hawak yung kamay. Ay, nahuli siya ni
Edensyo. Oh. Yung puputulin nga yung Kamay. kamay. Kami yung nakahawak doon. Ah, okay. Si Oliver nun. Yan. Oliver Sanchez? Sanchez. Siya rin ba doon? Siya rin, kasama ko rin siya doon. Kami nakahawak sa kamay ni Oliver. Ay, ni Rene Hawkins. Mayroon din akong doon eh. Meron din akong dialogue doon. Yung tatlong pelikula kay FPJ. Tatlo rin, no? Na talagang mas magandang mga role. Pero sir, bata pa kayo noon. Yung budget naman sa TF, okay lang naman din. Yung time na yun, okay lang naman. Kasi yun nga, ang nasa isip ko lang talaga, Hindi mo naisip yung kumita, no? Yung kikita ka, parang wala pa sa isip mo. Wala. Pero parang bonus na sa akin lang yung magkaroon ako ng kita. Pero kumikita naman. Siyempre. Diretso ko sa nanay ko naman yun. Sinasamahan ka ba ng mga magulang mo nan? Hindi na. But ang kasama ko na lang noon, madalas Sir Jimmy. Sila Sir Jimmy. Minsan, may mga kasama kami. Sir Jimmy, Sir Tom. Madalas si Sir Tom pagka na kay Sir Jimmy pa. Sa Bolivar. Tapos nga, sila kikita-kita na lang ng pag-shooting. Kinukwento mo yung mga experiences mo sa bahay. Nakasama mo si FPJ, kinukwento mo sa mga magulang mo, sir. Oo po. Nung buhay pang nanay ko, tsaka tatay ko, tuwan-tuwa sila. Talaga? Yung lalo na yung unang eksena mo with, Kasi nanay ko rin dati, lumabas, napasama na siya, yung mga extra-extra. Yun, kaya kasi niya, tuwan-tuwa rin siya pag may shooting ako, tatawagan talaga ako sa school. Uy, sa bahay. Pagdating ko, nakaimpaka na yung gamit ko na gagamitin ko. Ang galing. Ako. Supportive ba? Oo. Yung napapanood na ako ng tatay ko, tawa naman yung tatay ko. Kasi yung tatay ko nung dati, marami siyang katrabaho. Naikukwento. Proud din, no? Proud. Kasi yun nga, paano, yung time na hindi ko pa alam kung paano kumikita na pala ako noon. Maraming sumikat na child actor noon panahon ninyo. Ang dami. Pagkatapos ba nung humina yung pelikula, nawala si FPJ, doon ka rin ba, sir? Oo. O nagtuloy-tuloy ka pa? After hindi na. Wala na ano talaga. nangyari? Yun nga, nag-aral na lang ako noon. Ang natatandaan ko nga, dapat yung huling pelikula, nung buhay pa si manager, yung walang matigas na tinapay. Dapat nakasama din ako doon. Bandot? Oo, tawag dito. Pinatawag din ako doon. Kaya nga lang din nga umubra. Kasi that time, mataba talaga ako. Ang kailangan sa eksena is yung patpati na malaadik ang dating. Okay. Ang ibig mo sabihin, sir, yung kasuntukan ni Bandot, dapat ikaw? Dapat ako yan. Talaga po? Ano nangyari? Yun nga, hindi tumugma yung role niya sa akin. Tama. So, malusog ka noon, sir? Malusog na ako. Tapos, hindi rin naman ako pwedeng alalay ni Bandot kasi matangkad ako doon sa kanya. So, ang naging doon, Scorpion ako noon. Okay. Kasi ba, si King ang pumalit sa akin doon kay Bandot, tapos si Melvin ang pumalit sa akin. Melvin, si Sir Melvin. Shout out. Shout out sa'yo, Boss Melvin. Pinuntahan natin yan. Yung na-interview natin last time, yung nakasuntukan ni Bandolp sa Walang Matigas ni FPJ. Yun, si Sir Melvin yun. Panoorin nyo, yung mga hindi pa nakapanood, nilalagay ko yung link sa baba. Ayan. So, dapat ikaw po pala yun, sir, yung nakasama ni, doon. Last movie sana yun. Last yun, bago mawala si FPJ. Bago ba siya? Anong taon ba yun? Parang wala pa namang nung hindi lang kasi ako nasundan nun, pinakuli ko lang sa kanya talaga, butas 45. Okay. Tapos, wala nang... Ano yun? Choice o talagang wala nang offer? Mga offer kaya lang parang hindi na rin nag-aral lang ako. Parang hindi ka na interesado. Oo, nag-aral na ako. Tapos may mga bata na doon dati na tumatanda na kasi ako noon eh. So, parang priority ko na school. School talaga. Parang high school na yata ako noon. So. Okay. Ininto mo na totally yung... Hindi naman ako din pwede mag-guns-guns noon dahil ang taba ako. Hindi rin ako napasama din kila Melvin na... Sa stunt? Nag-stunt pa na sila, di ba? Hindi rin ako pwede. Parang huminto na rin siya yata eh. Halos parehas lang kayo eh. May pelikula pa sila kere eh. Kasama yung si Barok. Yung sa Kasero. Tama. Wala na ako noon. Kasi hindi ako pa pwedeng maging guns-guns noon. Pero nasa grupo ka pa noon, sir? Active ka pa sa grupo? Hindi na rin? Hindi na. Hindi ka na nag-ensayo? Kasi hindi pa nag-iwalay na.
Ay, oo. Lumipat ako sa Scorpio, wala nang... Naghiwalay yung, yung Thunder, may Scorpio, may ano na. Sa Scorpio kami napasama. Pinamunuan ni Sir, Sir Jimmy. Ay, Sir M. David. Ernie David. Oh, yun. Ayun. So, last mo na yun, sir. Nag-aaral ka. Natapos mo naman yung pag-aaral mo, sir. 2 years computer programmer. Yun. Okay. Tapos yun na, hindi na ako nakapagbalik sa pag-iensayo. Mm. Pero kaya pa naman nung time na yun, kaya lang busy na lang talaga sa school. Namimiss mo rin, sir, yung Oo. pag-arte. Kaya nga nung time na nakikita ko sila, kung kilala mo si Robert, kung ano mo na si Robert Salcedo Sanchez. Opo. Yun, siya. Tapos kami nakikita pag napapadaan sa bahay yun. Sabi ko sa akin, mabait yun. Sama mo ako minsan, sabi nga niya. Sige, pag meron. Kahit si Oliver. Si Oliver, dire-diretsi. Sabi ko, sama mo ako kahit ano lang, kahit guns lang. Kahit dadaan lang ako. Kasi yung mga kasama mo sa trabaho, lagi nilang tinatanong, punta kay Coco, pasabihin mo, ikaw yung dating child actor na. Hindi ko nakilala yun, kakasay. Sayang ka ko kung makukuha, bakit man hindi. Tama. Diba? Mali mo, mapanood niya to. Yun. Si Boss Coco. Baka naman. Nanonood pa naman yun. Direk Coco. Yan, shoutout, Direk. Kumusta kayong lahat dyan? Okay, sir. Ano yung hindi mo makakalimutan na experiences mo with FPJ? Siguro yung 3 pelikula na yun. Tsaka kung paano niya kami i-handle. Tratuhin. Sa pagkain lang eh. Talagang pagugutumin, panalo. Noong unang shooting ko nga, sabi ko sa'yo, unang shooting ko sa kanya, kahit abutin kami ng madaling araw doon, walang problema eh. Wanto sawa ang kape, wanto sawa ang tinapay. Pagkagising mo, almusal mo, lechon. Saan ka ba? Parang nagbabakasyon. Parang tumaba ka lalo nun, sir. Kaya sabi nga, sir, kahit sinong stuntman nun, pag sinabing daking ang palabas, talagang hindi iwanan yan, tatapusin yan. Walang talo. Walang talo. Tsaka panalo. Lagi kong naririnig yan. Pero sir, may iba tayo, no? Alam naman na ng lahat yung kwento ni FPJ eh. Hindi na natin kailangan isa-isahin yan kung anong klaseng pagkatao ni FPJ. Lahat na halos ng mga na-interview natin, magaganda yung mga narinig natin tungkol sa kanya kahit wala na siya ngayon. Nakasama mo, sir, si Ace Berhel. Kumusta naman si Alas? Ace Berhel kasi ang ka-eksena ko sa kanya, yung bata pa kami. Sino yung batang Ace Berhel? Ko, kasama ko rin siya sa stuntman. Hindi ko lang alam kung nasa na siya, si Ronnie. Pero yung batang Ace Berhel. Pero dun sa yung eksena na yun, wala si Ace Berhel nun? Wala. Puros kami bata. Mga bata lang. Si ano lang yun, sino ba yun? Biglar ba? Sagad hanggang buto? Ang ganda ng pelikula na yun. Ako yung Bamber Moran paglaki. Kasi ako yung kasuntukan niya. Okay. So, fight scene kami noon, fight scene. Oo. Talaga? Ayun, yung naalala ko kay Esperel. Pinapanood ko pa rin siya kapag nahanap ko pa rin siya sa YouTube. Kasi ang ganda ng role ko doon. Oo, magagaling mo nakasama. John Regala. John Regala. Nakasama mo, dalawang movie? With John Regala? Si John Regala, mabait. Si John Regala. Parang ano lang din siya. Tahimik lang din siya. Gusto naman ng buhay ng bilang simpleng pamumuhay ng Sir Junior. Kaya yun, nung nagkaroon kasi ako ng ng asawa, pero may edad na rin ako. Nagtrabaho ako, dami ko napasukan trabaho. Akala ko, dami yung babae, sir. Hindi. Bawal sa atin yun. Okay. Biro lang. Nagkaroon trabaho, maraming trabaho ang pinasok kasi nga hindi na tayo active sa pelikula. Apo. So hindi naman kasi na tayo nabigyan ng pagkakataon ng talagang post kong katawan eh. Yun, sumubok ng maraming trabaho. Naging stockman, warehouseman, maraming naging dicer. Ngayon lang ako umayos na yung trabaho kahit pa paano. Okay. Kasi medyo maganda na yung nakalagyan na kaya ayun, napalipat na kami dito. Siyempre, habang tumatagal, hindi mo makalimutan yung mga eksena mo, mga pagsalang mo sa mga pelikula, namimiss mo, siyempre, no? Hindi ka ba sumubok na balik kaya ako sa pelikula? Yung sumagi ba sa isip mo yun? So, oo naman, sumagi. Kaya lang yung time na yon, hindi ko na alam kung paano, kung saan. Okay. Kasi nawala ng Scorpio. Pero tuwing nakikita ko yung pelikula ko sa YouTube, tapos nakikita ng mga kilala ko, si screenshot nila, tapos send sa akin, naalala ko, tapos
papapanood ko sa anak ko. Nakukulit ako siguro. Sabi ko, nandyan ako. Popost ko. Hindi, syempre, naiintindihan ko, sir, kasi, syempre, proud ka, di ba? Kasi nga, Kahit papaano, di ba, nagkaroon ka ng ganong pagkakataon sa buhay mo noon. Kahit sabihin mong tapos na yun, syempre, ano na yun eh, parte na ng ano mo na yun eh, pagkatao mo yun eh. Syempre, kahit matanda ka na, may mga apo ka na, pwede mo pakita ipagmalaki sa mga apo mo, nung araw, lolo nyo, lumalabas ako noon. Kasama ko si APJ. I'm sure, yung mga apo mo, magiging apo mo, sir, kilala pa si APJ sa mga panahon na yun. Sayang. Oo, sana. Di ba? Oo, kilala pa nila yun. Pag lagi na. Nakakainayang lang na gano'n ang nangyari. Although talagang lahat naman tayo, may hangganan talaga ang buhay natin lahat. So, siguro, talagang gano'n talaga ang kapalaran ng tao, lalo na sa naging buhay ng mga idol natin yan, sila Ace Brahel, John Regala, FPJ, di ba? Talagang siguro kapalaran nila yon. So, pasalamat na lang tayo, lalo ka na, sir, kasi nagkaroon ka ng pagkakataon. Buti ka nga, sir, eh. Meron kong nakasama mo si FPJ. Meron pa pala ako, naalala ko. Ano yun? Kay, Jack Naira. Oh? Ayun, medyo may edad na ako nun. Parang yun na. May pinakalas. Nagkaroon ng opportunity ulit sa showbiz. Pag meron, go ko. Kasi minsan lang nga, kumbaga nga, sabi, minsan sumubok tayo ulit ng iba. Lalo na hindi yung iba. Dati mo lang ginagawa. Tama. So, kung ano man yung magiging outcome nun, sigurado naman hindi naman maganda yun. Tama po. Pangalawa, parang makikilala pa ako ulit lalo kung sakaling. Ilan taon na po ba kayo ngayon, sir? 45 na ako. 45. Tapos nung nag-start kayo, ilan taon kayo nun? Yun nga, 7 or 7. 6, no. Grabe, Tapos tumigil ako nun, mga 15 o 16. Sir, 7 years old, 7, 8 years old ka nun, sir. Pero kung magsalita ka nun, parang teenager ka na eh. Yun yung lamang mo talaga sa iba eh, no? Yun nga siguro nun, kabibo. Okay, so wag na natin patagalin to, no? Gusto ko siksik lang yung kwentuhan natin. Sir, maraming salamat po. Salamat sa pagkakataon. Pasalamatan natin yung mga followers ng Rai TV dahil kung di dahil sa kanila, wala po itong palabas na ito at hindi natin itatampok yung mga katulad nyo na minsang nagkaroon ng pagkakataon na makasama sa Pinilakan Tabing. Pasalamatan natin sila, sir. Salamat mga katoto sa mga sumusuporta sa Rai TV. Patuloy nyo lang siyang suportahan. Marami pang mga katulad ko na ma-share yung dati namin ginagawa bilang Thunder. Kasi mahirap talaga dati yung buhay ng maging stuntman. Bilang stuntman, stunt kid. Yun nga, na yung isang pa namin nasa hukay. Totoo yun. Pero mas maganda kasi na binibigay mo yung best mo para at least masatisfy naman yung mga kumuha sa'yo. Actually, yun yung motto ko sa buhay, sir eh. Kapag binigyan ka ng pagkakataon ng nasa itaas, lagi mong ibibigay yung best mo para wala kang pagsisisihan. Tama yun. Tandaan natin yung lahat. Okay? Sir, maraming salamat po sa pagkakataon, sir. Thank you very much. Sir Junior Cabrera alias Balot. Ayos! Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.